sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang dami pong dapat ipaliwanag nito ni COMELEC chairman. Ha? Ako, sa tingin ko, meron pong questionable po yung napakalaking bilang ng tinatawag nating overvotes, no? At akala ko po walang epekto to. Sa mamaya tatalakayin natin 'yan. Pag-usapan din po natin, ito po tinulugan po o inupuan daw ni Di Umano ni Garcia itong sinampang kaso kay Erwin Tulfo. Pinapa-disqualify po si Erwin Tulfo ng isang abogado na nagngangalang ano na ba itong pangalan nito? Garcia rin, no? Nagngangalang makalimutan ko yung kinakailangan malaman natin yung pangalan mismo na isang Garcia rin, Attorney Virgil Garcia. May kumakalat po to na video ngayon na pinalagan niya, no, na ito pong ginawa ni COMELEC Chairman Garcia tungkol po dito sa isinampan niyang disqualification case laban kay Erwin Tulfo na hindi po pinansin. Okay, pag-uusapan din po natin ito po, no, yung ngayon po, hindi ko alam kung na-proclaim na kasi 1 hour ago, ipoproclaim po ngayon yung mga party list at ayon po dito sa kay Chairman Garcia ay mayroon pong 2 party list na hindi ipoproklama. Kasama po rito, yung isa raw po ay dahil po to sa mga kasong nakabinbin kung saan pa man na may kaso yan. No? At isa pa po, ang problema natin dito, isa po sa mga sinasabing baka hindi maproklama ngayon, ay nakakuha ng 3 seat. No? Alam naman natin na isa po sa ating party list, yung Duterte Youth, ay nakakuha po ng 3 seat. So titignan po natin yan kung kasama po na hindi ipoproklama yung Duterte Youth. O sana wag naman kasi alam ko may nakabinbinding ikinaso sa Duterte Youth. Kasi magmumukha talaga tong mga to na pinupunteriya talaga yung mga Duterte. Hindi pa po sinabi, abangan na lang daw. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, unahin muna natin tong DQ, no? May mga nagtatanong po sa inyo eh. No, hindi ko po masagot dahil hindi po ako sigurado na kung meron po bang nagsampa ng kaso. Ngayon po, pumalag na po itong attorney Virgil Garcia. Pinailan niya daw po ng disqualification case itong si Erwin Tulfo pero hindi nila ginalaw. Tinulugan, yan po yung termino ni Attorney Virgil Garcia, sa kaso po, Virgil Garcia, sa kaso po na sinampa nila against dito kay Erwin Tulfo. Ano po ang basehan niya, no? Una, sinabi po ni Virgil Garcia, nirequest niya na wag iproklama kasi nga po, hindi nga nyo inintindi, may disqualification case. Okay. Sabi ni COMELEC chairman, hindi na raw po prinuklama raw dahil wala na raw panahon ang COMELEC sa umakto dito po sa petisyon. Kakaiba. Alam po ninyo, no? Hindi po pwedeng ikatwira na wala kayong sapat na panahon para isalang pa yung petisyon na yan. Di po ba? Hindi po pwede. Kung ang tao po ay hindi qualified na tumakbo, kahit po sabihin ninyo na nanalo na yan, pwede pong ma-disqualify dyan dahil sa
in the first place, hindi siya karapat-dapat na tumakbo, hindi siya qualified na tumakbo. Ano yung palusutan lang? Ibig sabihin, once na nakalusot, wala na kayong magagawa. Parang kalokohan naman yata yun, Chairman. Parang si Tory lang. Parang katwiran lang ni Tory yan, na naubusan na sila ng oras, naghihintay ng eroplano. Bakit, Chairman? May naghihintay bang eroplano sa'yo? Ikaw ang magpapasya. Anong ibig mo sabihin wala na kayong oras para pag-usapan yung petisyon? Ito po ang sabi, paano ka nawalan ng panahon hindi mo naman pinansin ang aking petisyon? Hindi pala sa nawalan ka ng oras, talagang hindi mo pinansin. Sabi po, ito po abogado to, hindi mo rin, abogado rin to, pareho kayong Garcia. Hindi mo mapaglalalangan tong tao na to dahil alam niya rin yung batas. Sabi pa ni Virgil Garcia, kinakailangan, aksyonan nila yung disqualification case, is either ibasura nila para maiakyat niya sa mas mataas na korte. Kung hindi nyo aksyonan, hindi nga niya maiakyat. Di ba? Kahit po sabihin ninyo na hindi na namin to pwedeng aksyonan dahil naproklama na, at least written. Wais din to si Garcia. Sabi nga po nung isang Garcia, yung nagpo-protesta ngayon, sabi niya, ang gusto niya na lang, kahit hindi pabor sa kanya, ay umakto o gumawa po ng aksyonan yung petisyon niya para kung sakaling hindi pabor. Halimbawa, sinabi na ang yung petisyon ay out of order o kung ano pa man, maiakit niya. Ito po yung kanyang basehan, Basahin lang po natin. Si Tulfo daw po, ay naka-acquire ng US citizenship by assuming a fictitious identity na nagngangalang Eric Sylvester Tulfo. He served in the US Army, nabuko yan, binawian niya ng US passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Kita nyo? Matindi po itong bintang kay Tulfo, nito ni Attorney Virgil Garcia. Nabuko yan, binawian ng US passport at tumakas papunta ng Pilipinas to avoid being prosecuted in the US. Pagdating dito sa Pilipinas, ginawang DSWD secretary, kaya nga, sabi niya pa, dagdag niya pa, yan nga yung dahilan kung bakit hindi siya pinayagan ng Commission on Appointments na binubuo po ng mga senador at congressman na mag-assume ng pagiging secretary ng DSWD. Yun din yung basehan ng kanyang petisyon. Nagtataka nga raw siya, bakit hindi naging, ako rin po nagtataka. Hindi lang ikaw, Attorney Virgil. Ako rin po nagtataka, bakit nangyari na hindi ka nag-qualify sa DSWD dahil sa usapin ng citizenship, tapos makakatakbo ka pa? Makakatakbo ka pa sa Congress at saka sa Senado, lalo na sa Senado. Pinaalala din po ni Attorney Virgil Garcia na kaya po nilagay sa konstitusyon, Kaya po naglagay ng sa konstitusyon na yung tatakbo pong senador at mga tungkulin, tatakbo pong senador at mas matataas pa o lahat po ng tumatakbo sa Pilipinas ay kinakailangan na natural born. Yun po pala yung logic nun, Kaya po pala natural born to prevent na yung citizen ng ibang bansa ay tatakas mula po dun sa kanilang bansang pinanggalingan at kung nakagawa sila ng kasalanan dun, magiging opisyal pa natin.
Yun pala yung logic nun. Ang akala ko, ang buong akala ko lang, kaya ka natural born citizen ay para yung pagiging makabayan mo buo, no? Yung pagiging tapat mo sa Pilipinas ay buong buo, no? Yung pala, ang kahulugan pala ng natural born citizen dapat yung mga tumatakbo ay para maiwasan na yung fugitive, no? Yung mga tumakas sa batas ng bansang kung saan sila dati citizen, kung sila man ay mga tumakas dahil nakagawa ng kasalanan, dito po ay maging mga mambabatas pa. Hindi lang po allegiance. Yung po, ngayon ko lang po narinig to eh. Yung allegiance, okay po eh. Naniniwala po ako doon para natural born, para talagang tapat ka sa bayan, di ba? No? Ito lang yung kinikilala mong bansa. Walang iba. Pero ito po, kakaiba yung paliwanag ni Virgil eh. Para po yung mga masasamang elemento na isinuka, tumakas dahil may mga kaso, wanted sa ibang bansa, ay hindi po maging opisyal ng Pilipinas. Ang ganda pala, no? Yun pala yun. Ngayon ko lang po, ang tagal ko po nag-aral ng Constitution. Pero ngayon ko lang po na-realize yung paliwanag na yan, no? Yun din ang akala ko, yung buong akala ko, yung allegiance lang, yung pagiging tapat mo. Pero ngayon po, may bago tayong paliwanag. Pwede nga namang mangyari yun. Kung pwede po yung mga naturalized citizen na tumakbo, dati kang Amerikano, tapos nakapag-asawa ka ng Pilipina, pwede ka nang tumakbo dahil Filipino citizen ka na, baka doon sa Amerika o sa ibang bansa na pinanggalingan mo, wanted ka pala doon. Tapos dito, mayor ka. O dito, congressman ka. Dito, senador ka. Yun pala yung logic nun. Kaya po si Erwin Tulfo, ayon po kay Garcia, ay hindi po karapat-dapat na maging senador ni maproklama. Si Alice Go, sir, ano na citizenship? Aba, hindi ko po alam. Wala pa pong pagpapasya dyan eh. Okay. Punta na po tayo rito, no, sa iba pang dapat ipaliwanag nito. Bukod diyan, no, bakit mo? Ayan Chairman Garcia. Ang ganda pong tanong nun. Actually, hindi ko masagot yan. Marami na po nagtanong sa akin yan. Si Erwin Tulfo ba ay disqualified? Ang paliwanag ko lang, kung may petition yan, di dapat na-resolve na siguro kasi pinatakbo eh. O ngayon, naproklama na. Yung pala, may nakabinbin din. Sa usapin po na yan, ano po pagkakaiba niyan na pinatakbo ninyo tong party list at hindi ninyo panunumpain dahil may kaso? Yun nga po, bakit niya pinayagan na tumakbo? Marami pa paliwanag talaga to si Garcia. Okay, real talk po tayo. Nung una po, eto naririnig nyo naman ako, lalo na yung mga nakasubaybay sa akin. Ako po, sa totoo lang, hindi po ako mahilig yung mga ngaw sa Comelec eh. Kasi naisip ko, hindi naman talaga fair ang mundo. Di ba? Kung ang katwiran ko pa nga, kung nadadaya ka, wala ka talagang karapatang manungkulan kasi kaya kang dayain ng Comelec eh. Yun yung sa akin eh. Ikalawang punto ko, kaya ayaw ko pong i-topic. Sa totoo lang, no? Marami na pong nagbibigay sa akin ng na bakit hindi mo i-topic yung Comelec. Sa totoo lang po, una, hindi po ako naniniwala o yung mga tao po nadadaya, wala po akong bilib dyan. Kasi nadadaya ka pa. Kaya ka palang dayain. Ikalawa, kung pagbibintangan po natin na nagkaroon ng dayaan, number 1 si Bongo eh. Di ba? Atin yan eh. Pinagmamalaki natin. Nanalo tayo. 'Di ba? 5 out of 12. Sila din 5 out of 12 pero mas matataas ang boto natin. Ibig sabihin, kung papatulan ko 'yan nung ng iniisip ko, kaya matagal kong pinagpasyan kung itatapik ko ba tong Comelec o hindi. Ibig sabihin, kung maniniwala ako na may dayaan,
kino-question ko yung panalo ni Bongo kasi siya number 1. Di ba? Sa akin, napaka-illogical. Kung mandadaya ang administrasyon, bakit number 1 si Bongo? Bakit number 3 si ano? Bakit papasok si Bam Aquino? Hindi naman admin yan. Bakit matatalo si Abalos? Yun ang pinakabata niya, si Abalos, di ba? Kung magkakaroon ng dayaan, si Abalos dapat ang pumasok. Yun yung talagang logic ko eh. Ikatlo, ang sinasabi ko lagi, eto lagi kong sinasabi walang natatalo sa Pilipinas eh. Lalo na sa matataas, walang natatalo sa Pilipinas kung hindi nadadaya, di ba? Walang natatalo kung meron nadadaya lang. Pero hindi mamatay-matay. Sabi ko, mga sour grape to, mga talunan kasi to. Yung mga umaangal na may dayan, mga talunan yan. Sinasabi ko, no? May mga talunan lang yan. Kaya lang hindi po mamatay-matay. Ibig sabihin, kung very persistent at lahat halos ng vlogger ng Duterte, puta, parang pumapalag. Sabi ko, ano ba pinaglalaban nito? So, inaral ko po, tinignan ko yung mga argumento nila. May nakita po ako, puta, tindi pala. Ako hindi ko po pinapatulan eh. Kasi sabi ko, kung hindi nabasa, hindi naman siguro malawak yung mga hindi nababasa niya. Pero mula po mismo, no, nag-research tayo, 16 to 17 million ang hindi na-count. Ito sinerch ko, 16.7 million. 16.7 million ang hindi po binasa o hindi po nagkaroon ng bumoto yung 16.7 million, pero sinabi, kaya hindi siya nag-appear dahil overvote. Overvote? 16.7 billion? Ay, teka muna, puta, overvotes, million. Doon pa lang, puta, teka muna. Hindi sa mako-question. Hindi po kung nandaya, bakit tayo number 1? Hindi po yun usapin eh. Baka mas malaki pa po ang boto ni Bongo. Hindi po ba? Baka lahat sa atin pumasok. Kasi tinignan ko 16 point something, 16.7. Wala po akong Sino po yung Charles Suarez? Hindi ko po sa boxing. Pasensya na kayo. Wala tayo sa boxing ngayon. Million nga. Million. Ilan ba ang boto ni Bato? Kasing dami ng boto halos ni Bato. Tignan nyo nga kung ilan yung boto ni Bato. Third si Bato. Kasing dami ng boto ni Bato yung hindi to usapin ng ako ba ay naniniwala na hindi po yun usapin na sour graping. Hindi na po to simpleng usapin ng mga talunan lang yang mga yan. Di ba? May system dito. Tapos nabasa ko pa yung matagal ng yung pinagtatawanan ko kasi dati si Lario kaya hindi ko pero yung logic nila saan ka nakakita ng overvote ay divisible by 12. Ako po mahina po ako sa math. Yan po, inaamin ko po yan. Pinakamababa ko pong grade sa college math. May mga grades po ako ang tatas basta mga social sciences, 98 ang mga grade ko. Sa math po, puta, pasang-awa ko, 75 Ang point ko dito, 20 million ba to? Ibig sabihin, teka, tingnan natin. Ang sinasabi dito, yung boto pala ni Kiko, no? Yung number 5. Number 5 ba si Kiko?
yung boto ni Kiko, kasing taas nung overvote. Ibig sabihin, hindi na-count. Binalikan ko lang po yung yung mga inaangal ni Rio. Alam niyo po ba nung 2019, umaangal kasi itong mga to eh. Sabi ko no, puta, mga angalero kayo. Zero diretso kayo eh. 1 million lang po yung overvote. 1 million. Ibig sabihin, taas na sila sa 1 million na overvote. Ito po, 16.7 million overvotes. Anak ng pupa, pwede ka magpanalo talaga. Kung iisipin nyo, ito, isip ko lang ha, hindi ko sinasabi ito ay news. Ang news, yun. No? Ang facts po, hindi ko lang nakuha yung actual, 16 to 17 million po ang overvotes. Napakalaki po niyan. No? Napakalaki po niyan. Dahil ang boto nung number 12, ilan ba yung boto ni Amy Marcos? 13 million lang. Mas malaki pa po yung overvotes kaysa 13 million. Ano ibig sabihin niyan ba dong? About 24.3% daw yan o 1/4. Ibig sabihin, kada Pilipinong bumoto, sa tatlo, yung ika-4, ang boto niya laging overvote. Imposible. Imposible naman dun sa pila. Ha? Sa pila nyo. 10 kayo, yung 12 kayo. Yung tatlo ron overvote. Hindi ako maniniwala. Sa Senado yan, ha? Yung pinag-uusapan natin sa Senado at pinakamalaki yung sa Senado. Paano ko maniniwala dyan? Di ba? Hindi ka makakapaniwala. Ngayon, kung nakaprogram yan, na kung sakali na iboboto, halimbawa, pagbigyan natin kayo. Ito po, halimbawa lang. Halimbawa, nakita ng machine, pag binoto yung Duterte, mag-automatic na i-overvote siya. At talagang, hindi lang dapat yan ang boto ni Bongo. Di ba? O kaya, merong pinag-iinitan. Malay nyo, may ganun, no? May pinag-iinitan. Halimbawa, kanino mainit yung mga yan? Kay Pastor Quebuloy. Kasi yung paglusob, nakakahiya po kasi. Alam nyo ibig ko sabihin, nakakahiya po na ang dami nilang ginamit na puwersa para hulihin si Pastor Quebuloy. Halimbawa lang to, hindi ko po sinasabi na ito ang naganap. Halimbawa po, in-automatic nila na pag eto bumoto ng Duterte kasama si Pastor Quebuloy, i-automatic nyo na ano. Parang mga ganun. O kaya may mga para hindi halata, di ba? Alangan namang talo lahat ng Duterte. Di ba? Pwede rin naman na halimbawa, yung isang pangalan na yan, pag tinambalan pa ng Hinlo at saka ng Lambino at saka ng Mata. O yan kasi, no? Puta, pag tinambalan pa yan ng yung para hindi lang mahalata. Pag nagtambalan yung Hinlo, Mata, tapos na partner sa Quebuloy, dito sila mainit. Automatic, lalabas na. Yung mga ganong, kasi imposible po na kada 4, kung 8 kayong bumuboto, dalawa sa sabay-sabay na bumuboto na yun, ay masosobrahan. Hindi na ba marurunong magbilang ngayon ng mga Pilipino? Boboto yung mga yan. Pucha, nahanap nga nila presinto nila. Yung pa, magbilang sila ng 12. Ha? Magbibilang sila ng 12. Sobra pa? Hindi ko talaga kayang tanggapin yun eh. Na ganun karami yung overvotes. Ngayon, pag hindi nyo kayang ipaliwanag yan, Comelec, mananahimik na lang kayo, dehin bokeh lang kayo, talagang hanggang habang buhay kayong kukwestiyonin. Lalo na ng mga natalo. Ngayon po, pwede po talaga yun eh. Di ba? Pwede po talaga yun.
O pwede talaga mangyari na sa dami niyan, ha? Hindi ko po sinasabi na yung dami lang po. Hindi ko na bubusisiin yung iba. Mahirap busisiin eh. Lalo na mahina ka sa computer. Hindi ko po naintindihan yung mga ano eh. May edad na tayo, no? Hindi ko po maintindihan yung mga kino-question nila ng mga yung oras, yung mga pagpipid. Hindi ko po ganong maunawaan yun. Doon lang po ako sa kaya kong unawain. Mahina ako sa computer eh. Hindi ko po alam kung paano posible magkadayaan sa iba eh. Ayoko rin makinig na ng mga paliwanag dyan kasi nakakahilo. Pero simple lang po. 16.7 million ang sobra. Sobra yung binoto. Baka 1,000,000 katao lang nakakapagtaka na eh. Sasadyain yun ng 16 million? Ano yung 16 million? 1/4 po yun ng botante. 1/4 ng botante natin, sobra sa 12 ang sa senator lang po to ha. Hindi po pa ako kasama yung iba. Sa senator po, sobra po ang binoto nila kaysa sa 12. 13 mahigit ang binoto nila. Oh, hindi ba nakakapagtaka yun? Kung ang sabi nga hindi po siya normal, illogical. Wala po sa hulog, kumbaga. Hindi siya normal. Sa party list 3M yata. Hindi, wag na nga natin i-count yung party list. Kasi party list po, kung meron po mag-overvotes, ako naniniwala, natural po yun eh. Natural po sa party list yung mag-overvote. Kasi ang dami nagtatanong hanggang sa atin eh. Ilan ba ibobotong party list? Okay lang ako na may sumobra sa party list eh. Pero yung sumobra, yung marami sumobra, alam nilang 12. Hindi ba marurunong magbilang ngayon ng mga Pilipino? 16 million ang bumoto ng 13 mahigit. Okay pa ako sa undervote eh. Kahit mas maraming undervote, bumoto lang na 10 kasi Duterte. Hindi ako magrereklamo eh. Hindi katakataka yun eh. Ayaw namin sa plus 2 eh. Gusto namin manalo lahat yung 10 lang hanggang 10 lang. Putya. Paano mangyayari yun na 16 million tayo? O sobrahan natin boto ah. Imposible po. Kahit yung matandang nakasabay ko na putya, nagbibilang kung ilan na eh. Di ba? Totoo yun. O, tignan nyo na lang. Bakit 26 million nga lang yung boto ni Bongo, hindi naman yan one-on-one lang. Yung one-on-one nga, 32 million si BP Sara eh. Imagine niyo yun. O, may boto pa ng one-on-one ha. Eto, madaling kwentahin nyo kay BP Sara eh. May boto si BP Sara na 32 million. Ilan yung boto ni Keiko? Ilan yung boto ng ibang vice president? Madaling kwentahin nyo kasi one-on-one lang yun. Eto, 12, kasama ka sa 12. 26 million ang pinakamataas. Ang daming bumoto ngayon. Tapos overvote, doon ako takantaka talaga eh. Saan ang punta yung overvote? Bakit ang daming Pilipino, 16 million, ang na-overvote? Nung una kasi, tama naman yung ginawa ko. Ako kasi pinagbabatayan ko eh. Ang mga iyakin lang yan, mga talunan yan. Nung tinignan ko lang, wala akong magawa eh. Sabi ko po, total, wala akong topic. Patulang ko kaya itong mga Comelec, bakit hindi tumitigil to? Lahat ng Duterte puta, pare Comelec yung topic eh. Patulang ko kaya to. Nakita ko 16 million yung overvote. Puta, kagaguhan. Dapat po yan may paliwanag. No? Hanapin mo lang, chairman, halimbawa, saang presinto, anong balota yung may pinakamaraming overvote. Doon lang solve na kami. Buksan natin yan. Para mapatunayan natin kung lahat ng tao riyan. Halimbawa,
Puta, 1,000 botante tapos ang overvote eh 1,000 di 250, 250 ang overvote. Ibig sabihin sa 1,000, 250 yung 13 binoto pataas. Puta, katarantado. Hindi ako makapaniwala na ganun ka uungas yung mga tao. 'Di ba? Baka matuklasan nyo na baka naman madiin yung sa, 'di ba nasa likod yung ano? Ito aminin ko sa inyo nakalimutan ko pong bumoto sa party list. Nasa likod daw pala. Hindi kaya maraming overvote dahil yung tinta na binoto sa party list tumagos dun. Hindi nyo ba naisip yun? Yung posibilidad na ganun? Chairman, hindi normal yung 16.7 million overvote sa senador pa lang. Kasi ano ba yung pinang-shade natin, hindi naman po lapis. Ang pinang-shade natin parang pentel pin eh. Sabog-sabog. Baka naman tumagos yung tinta tapos kunwari walang dayaan talaga. Baka naman tumagos yung tinta tapos na-disqualify na. Ang problema, maraming bumoto sa mga Duterte. Di mas marami na disqualify sa atin. Hindi po. Nakalimutan ko na eh. Kala ko okay na eh. Hindi rin nga. Kaya nga po eh. Ano po ang paliwanag? Bakit po sa 1,000, 250 yung sosobra ng bumoto? Yun lang po yun. Hindi po pwedeng manual recount naman lahat. Nakita ko na po paano yung manual recount na yan. Maniwala po kayo sa akin, hindi po ako naniniwala na gaganda ang eleksyon pag manual count. Dahil dyan po mas marami mandurugas dyan sa manual count na yan. Sorry, Panaw. Iboboto ko kayo, nakalimutan. Wala kasi kung kodigo. Pero nagbilang ako. Binilang ko isa, dalawa. Kulang pa ako na isa. Sino pa ba kulang ko? Kabisado ko na. Kapapaliwanag ko eh. Double vote ng laki ko may nag-shade. Okay, punta po tayo rito sa iba pang balita. Kaya kinakailangan magpaliwanag eh. Dapat kasi makinig ka. Makinig kayo, Comelec, sa mga suggestion ng mga tao. Ako, simple lang po ang suggestion ko. Mahirap po yun eh. Mahirap po yung lahat eh. Kasi matagal po yan. Napakarami pong balota. Tsaka dyan po ang dayaan. Pag bumalik po tayo dyan, naku, napakadami po dayaan dyan. Dagdag bawas dyan eh. Okay. Sa mga, yun lang po. Mamili po tayo ng 10. George. Comelec. Yung 10 pinakamaraming balota, pinakamarami yung sinasabing overvote. Baka naman nagloko na yung tinta ng printer nyo. 'Di ba? 'Di ba pag nagtatain na yung printer, hindi natin alam eh. Nahawa doon. Wala akong alam eh. Kaya nga kinakailangan natin ng paliwanag. Okay. Sa iba pa pong balita, ito po, ayan, no, may dalawa po siyang hindi ipeproklama. Sana naman wag po yung mga kandidato namin. Wag naman po yung
O sabi niyo hindi nagpasalamat si Camille. Nagpasalamat naman pala si Camille. Yun pong isang balita tungkol po dito sa humihingi po ng extension. Ito pong prosecution sa ICC. Prosecution. Kapapasok pa lang po nito eh. Okay. Okay na yun. Huli man at magaling na isisingit din. Ito po balita ngayon sa Dahig. Kapapasok-pasok lang po to. Prosecution asks ICC to delay disclosure of witnesses in Duterte case. Ano po ibig sabihin nito? Okay, the Office of the Prosecutor, bago po bumaba sa pwesto si Karim Khan, ay humiling po siya na i-delay po yung paglalabas ng mga ebidensya ng prosecution tsaka ng mga kung sino yung kanilang mga witness. Kasi po, diyan po sa ICC, hindi ka pwede yung manggugulat ka ng witness, yung meron kang lihim na witness tsaka mo ilalabas pag trial na, hindi po. Diyan po, lantaran. Ito yung mga binintang mo sa akin, ito yung binibintang ko sa iyo, ito yung mga ebidensya namin, ito yung mga witness ko. Ngayon. Insulto daw ng kakamping ng Procter & Gamble ang pagkidnap ni PRRD sa Dahig, another oligarch like Goldilocks. Okay. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court requested the pre-trial chamber to extend the deadlines of submission of key evidence, materials, witnesses, identities in the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte, citing witness safety and judicial economy as reasons. Hindi ko po alam yung judicial economy, no? Pero malamang kung judicial economy yan, ibig sabihin yan, yung nahihirapan sila ng ibiyahe, kung yung ibabiyahe nila it's either witness or yung mga anong tawag doon? Yung kanilang mga ebidensya, no? Okay. Kasi sa Hague, karamihan ng witness nila Pilipino. Bakit po mga Pilipino karamihan ng witness? Kasi dito naganap sa atin. Bakit po dito naganap sa atin? Kasi yung sinasabi nilang krimen, ginanap dito sa Pilipinas. Yung sinasabi nilang perpetrators of crime o yung mga gumawa ng krimen ay Pilipino. Yung mga witness ay Pilipino. Lahat involved Pilipino, sa Pilipinas naganap. Batas dapat ng Pilipinas ang masunod, pero dun po nililitis. 'Di ba? Kaya kung ako ang ICC, putya, ang dami nyo nire-request eh. Bakit nyo dito kasi nililitis sa atin? Ipauwi nyo yan dun, wala nang problema tayo. Biruin nyo, paproblemahin nyo pa yung safety ng mga ibabiyahin nyo pa yan. Kunin ko lang to meaning ng mismo, no? Judicial economy. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng judicial economy. Gusto ko lang malaman kung ano yung judicial economy. In legal terms, refers to the efficient and cost-effective management of litigation within the courts. It aims to minimize duplication of effort. Akala ko pera. Tama. Time and resources. And ultimately speed up the resolution of legal disputes. Sa madaling salita, marami pala kayong balakid, no? Nakikita na nila ngayon yung balakid ng lahat po ng kanilang mga witness ay galing ng Pilipinas, ng lahat ng kanilang ebidensya galing ng Pilipinas, ng lahat ng lintik na yan, no? Tapos nagta-trial kayo sa labas ng Pilipinas, talagang magastos yan. Tapos ngayon sasabihin ninyo, isa pang problema ninyo, naka-freeze lahat ng asset nyo.
Isa pang problema nyo, hindi kayo tutulungan ng US. Isa pang problema nyo, si Karim Khan, napilitan na bumaba sa pwesto dahil yung kaso niya, pinagbibintangan siya ng kanyang assistant, yung abogado niyang assistant ng sexual, kung ano man ang tawag doon. Yan yung sinasabi natin eh. Kung hindi man kayo alam nyo, dapat yung mga nagsampa na reklamo na yan, dapat yan po ang unang sampahan ng kasong pagtataksil sa bayan. Sa kayo nakakita na magsasampa kayo na reklamo sa dayuhang korte? Mga wala kayong no? Kaya nakakahiya tayo sa ibang bansa eh. Dito lahat, sexual misconduct ang tawag nila, di ba? Alam nyo kung bakit ganyan ang tawag? Masyadong politically correct yung mga tukmol na yan. Masyado kayong politically correct sa mga wordings. Sa amin yan, rape lang ang tawag yan. Sa inyo, sexual misconduct. Nirape mo yung assistant mo. Putang, ang dami nyong inaano. Kita nyo, problemado yung korte sa ginawa ninyo. Gastos. Sino nga pala gumagastos sa inyo? Yun dapat imbestigahan yan eh. Sino yung mga gumagastos para dyan sa mga yan? Kasi, hindi po biro yan. Magastos po talaga yan. Tapos yan na mag-ano sa amin, sarili mo nga, hindi mo makontrol eh. Sa kanila kasi normalidad yan, yung mga hindi normal sa atin, sa kanila kasi normal yan. Kaya, sexual misconduct. Ng pupang tawag yan. Okay. Yun nga, sino nagpipinance dyan sa mga yan? Magastos yan.